Magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga nakakakinig po ng aking tinig, ako po si Pastor Arvin Ariola from Bible Baptist Temple of GMA. Kami po ay, ako ay narito upang makapagbigay lang po o makapaghatid ng salita ng Diyos. Ang sinasabi po ng Bible sa Hebrews chapter 9 and verse number 27, and as it is appointed unto men, one should die, but after this the judgment. So sinasabi po ng salita ng Diyos na ang kamatayan po ay isa pong appointment. Lahat po tayo ay merong appointment kay Mr. Kamatayan. So yun po yung sinasabi po ng Bible. Kaya kami po ay narito na to share our religion. Hindi po para mag-recruit po kami o gawin po kayong baptist. Kung hindi po magbigay lang po at maghatid ng kaunting babala ng kamatayan po ay walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar. Pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, meron pong tagapagligtas na naparito. Siya po ay isiniya sa sabsaban. 2,000 taon na po nakakalipas. Siya po'y naging kagaya po natin. Naganyong tao, siya po'y Diyos. At siya po'y nagkatawang tao. At siya po ay namatay sa cross ng Kalbaryo upang bayaran ang ating pong mga kasalanan. At yun po yung aming pong nais na ibahagi sa hapon pong ito. Yung tagapagligtas na namatay sa cross ng Kalbaryo. Kaya po sa hapon pong ito, sana po, kung sakali mang dumating ang kamatayan po sa inyo, dahil yan po ay sigurado pong darating, atin pong matiyak na kung sakaling dumating po ang kamatayan, ay sa langit po pupuntang ating pong kaluluwa. Ano po, ang kaligtasan po ay nangyari na po doon sa cross ng Kalbaryo. Yan po ay binayaran po ng Panginoon Kristo sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Kaya po ang ating pong bahagi na lamang po ay manampalataya sa kanyang ginawa sa cross. Yan po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Hindi po relihiyon, kundi ang pakikipagrelasyon po sa ating pong Panginoon Kristo. Kaya hopefully sa hapon pong ito, sa mga nakakakinig, nais lang po namin magbigay po ng babala. Nais lang din po namin magbigay po ng kaunting pag-iisip po sa atin na ang kamatayan po ay walang pinipiling oras, wala pong pinipiling lugar. Ang ituturo po ng salita ng Diyos na paraan ay sa pamagitan po ng ginawa ng Panginoong Kristo doon po sa cross ng Kalbaryo. Yun po ang malinaw na ituturo po ng salita ng Diyos. Kaya yun po yung aming pong nais na ibahagi. Hindi po yung aming pong religion. Bagamat kami po ay Bible Baptist, pero ang turo po ng Bible ay hindi po sa pamagitan ng reliyon, kung hindi sa pamagitan po ng pakikipagrelasyon sa Panginoong Kristo. Kaya hopefully, magbigyan po natin ng panahon, mabigyan po ng time na magbasa ng Bible. Meron po kaming kaunting babasahin dito. Kung kayo po interesado, willing po kami magbigay. Even ng Bible, meron po kami Bible din po na ipinapamigay. Yan po ay libre, walang bayad. We are willing to share dahil kami po ay concerned sa inyo pong kaluluwa. Kaya po yung katanungan, what if you die today? Tiyak niyo na po ba kung saan pupunta yung kaluluwa? Ang Biblia po ay nagbibigay po ng katiyakan. Dahil sa ayon po sa sinabi po ng Bible sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun po yung pangako po ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng pananampalataya
sa Panginoong Kristo. Kaya hindi po reliyon ang aming pong pakay, kundi po yung katotohanan, tuturo po ng Bible na po pwede po tayong magkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus. Dahil ang sabi po ng Bible, siya lamang daw po ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang mapaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan po ng Panginoong Diyos. Yung po ang sabi po ng John chapter 14 and verse number 6. Kaya hopefully, bigyan po natin ng pansin ang ating pong spiritual na kalagayan. Ang kamatayan po ay tiyak na darating. Ang buhay po natin ay maigli lamang. At ituro po ng Bible na meron pong impyerno. Kaya hopefully sa hapon pong ito, sa mga nakapakinig, we are just concerned of your spiritual condition. Nasabi po ng Bible na meron po tayong kaluluwa. Hopefully, hindi po kayo mapunta ng impyerno dahil meron pong paraan na itinuro na ng salita ng Bible sa pamagitan po ng ginawa ng Panginoon Kristo sa cross ng Kalbaryo. Yung po ang ituturo pong paraan. Hindi po religion. Kaya hindi rin po sa pamagitan ng ng Baptist. Kami po ay mga Baptist, but we are not recruiting anyone. We are just sharing the truth na sinasabi po ng Bible na po pwede pong maligtas sa pamagitan po ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Po pwede pong magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil po ang Panginoong Jesus ay namatay po sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na po nakakalipas upang bayaran ang ating pong makasalanan. Kaya po ang kaligtasan po ay posible. Ang ibig po sabihin po pwedeng kung sakaling dumating ang kamatayan ay hindi po sa impyerno pupunta ang ating kaluluwa. Dahil ang Panginoong Hesus ang nagbayad po sa ating pong mga kasalanan. Siya po ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay inilibing, sabi po ng Biblia. At siya po ay nabuhay maguli after 3 days. Siya po ay bumangon mula sa mga patay. Kaya po yung aming pong gustong ibahagi. Kung ang Panginoon Kristo po ay hindi po nabuhay maguli, wala po kaming dahilan para ibahagi po ang salita ng Diyos. Pero dahil po ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, at nabuhay maguli. Kaya meron po kaming lakas na loob na ibahagi at i-share. Dahil yung po ang tuturo po ng Bible. Hindi po yung aming pong religion, kundi po yung tuturo po ng Bible na po pwede po tayong magkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus. Yung po ang tuturo po ng Bible. So sa mga nakapakinig po, we are just concerned of your soul. Ang aming pong desire ay hindi po mapunta sa impyerno ang inyong pong kaluluwa kung sakaling dumating ang kamatayan. Dahil ang parang po ng kaligtasan ay ginawa na po ng Panginoong Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. At yun po yung nais po namin ibahagi sa hapon pong ito. We are members of Bible Baptist Temple of GMA, pero hindi po ang aming pong religion, ang aming pong nais na i-share, kundi po yung ginawa ng Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo. Kung pwede po tayong magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Dahil yung po ang sinasabi po ng Bible, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Yung po yung pangako. Kung pwedeng maligtas, thou shalt be saved, sabi po ng Bible. Kung ating lamang pong kikilanin si Jesus na Panginoon at mananampalataya ng buong puso na siya po ay buhay. Dahil siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay pagkalipas po ng 3 araw. Yung po ang tuturo po ng salita ng Diyos. Kaya po mga kaibigan, mga minamahal, we are just concerned of your soul. Ayaw po namin na mapuntang ng impyerno yung kaluluwa dahil ang kaligtasan po ay posible. Yan po ay nangyari na doon sa cross ng Kalbaryo. Meron pong Diyos na nagmandasakit sa atin. Kaya po sinabi po ng Biblia sa John 3:16, dahil na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na isilang na anak. Na ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang tuturo po ng Bible. Kung pwede po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan,
po pwede po na kung sakaling dumating ang kamatayan ay hindi po sa impyerno pupunta ang ating kaluluwa. Po pwede po dahil po meron pong ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa cross ng Kalbaryo. Kaya po sa ganang atin, sabi po ng Bible, Romans 10 verse number 9, na kung ipahayag mo ng iyong bibig ang Panginoong Hesus at mananampalataya ng buong puso mo na siya binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Yun po ang sabi po ng Romans chapter 10 verse number 9. Tayo raw po ay kung pwedeng maligtas sa pamagitan lamang po ng pagkilala kay Jesus na siya Diyos, siya po'y nagkatawang tao, at siya po'y namatay sa cross ng Kalbaryo, inilibing, at muling nabuhay after 3 days. Yung po ang aming pong nais pong ibahagi. Ang Panginoong Hesus ay namatay para bayaran po ang ating pong mga kasalanan, inilibing, at muling nabuhay. Yun po ang Panginoong Hesus. Siya po'y buhay. Kaya po sabi po ng Revelation chapter 1, He is alive forevermore. Yun po ang sabi po ng Bible. Kaya hopefully mga kaibigan, mga minamahal, bigyan po natin ng pansin ating pong spiritual na kalagayan. Ayaw po namin na kung sakaling dumating ang kamatayan ay mapunta po sa impyerno ang inyong pong kaluluwa. Yun po yung ayaw po natin mangyari. Yung ang sinasabi po ng Bible, ang impyerno po ay isa pong totoong lugar. Sinabi po ng Bible sa Luke chapter 16 and verse number 23 na kung ipahayag mo ng ibibig, o sabi po ng Luke chapter 16 verse number 23, and in hell he lift up his eyes, being in torments, and seen Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Yun po ang sabi po ng Bible, hell is a real place. Kaya yun po yung nais pong namin i-share sa akin pong ito. Ang impyerno po ay isa pong totoong lugar. Sinabi po ng Biblia na ito po ay isang lugar na kung saan ang kanyang uod ay hindi namamatay. Mark chapter 9 verse number 44, where the worm dieth not, and the fire is not quenched. Sa impyerno po, sa ngayon po sa salita ng Diyos, ay merong apoy na hindi namamatay at uod na hindi po namamatay. Yun po ang tuturo po ng salita ng Diyos. Kaya kami po ay narito, not to share our religion, but just to give a warning. Dahil ang kamatayan po ay walang pinipiling oras, wala pong pinipiling lugar. Darating po yan, kahit sino po sa atin, makakaranas po tayo ng kamatayan. Kaya hopefully, bago po dumating ang kamatayan, matiyak po natin yung patutunguhan nating kaluluwa. Sangayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos, namatay ang Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo upang bayaran po ang ating kasalanan. Yun po ang tuturo po ng salita ng Diyos. Kaya yun po yung aming pong nais na ibahagi. Hindi po yung aming pong religion, kundi po yung sinuturo po ng Bible na po pwede tayong magkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus. Yun po ang ituturo po ng salita ng Diyos. Kaya magandang gabi po. Salamat po sa mga nakinig, and hopefully ang desire po namin kayo po ay tumanggap kay Jesus bilang yung tagapagligtas. Dalang pangako niya, meron po tayong buhay na walang hanggan. So yun lamang po, at magandang hapon po sa atin.